Kung sino man ang kasabwat ni Espinas ay mananagot sa batas. Fall in bad luck kayo ng 1 linggo. Pag ako ang nagparusa sa inyo, mas gugustuhin pa ninyo ang mamatay na lang. Imahin natin patayin si Salazar. Saan ba namin siya mahahanap? May meeting si Salazar sa isang restaurant ngayong gabi. Kasi nabaliktad ako ng grupong inimbestigahan ko, yung Red Phoenix. Nagulat na lang ako nang bigla akong pilanta ng ebidensya, ikasisira ko. Malaman lamang ko na may mataas na opisyales na may kapit sa Red Phoenix na yan. Walang ibang haharang doon, kundi sila Agustus. Dati naming kasosyo ang Red Phoenix, pero nilaglag niya ang mga to para sa sarili niyang interes. 1.6. Boss, ang laki na nun! Nakakabahan ako eh. Masyado malaki ang pustahan nila. Hugs, mukhang tagilid tayo dito. Mahusay talagang kalab. Parang pinapasakay lang tayo. Yung kalaban ni Boss B, may baril ang mga yan. Paano kung matalo? Mamamay, mapikon ng mga yan kung anong gawin dito. Tumapyo ka! Tirahin pa ba yan? Wala ko kasi kami nakikitang pera. Pag nanalo kami, baka wala kayong pambayad sa Uy! Sabi mo! Gusto mo, iharap na lang kita na kalaban na yung kalaban mo na kaparehas mo yung tira. Tangkol! Ano lang mo mabilyar? May bilyaran nung kami sa tapat ng bahay namin, kaso lang hindi ako magaling. Sige, 6.4. Huling laban! Kailangan kong ipaghiganti ang anak ko. Go! Tara, bilis! Tara! Grabe pala ang pinagdaanan ni Berting. Si Augustus din pala ang sumira ng buhay niya. Eh, lalo na ngayon. Sumama pa siya sa atin. Maraming tinutulungan si Berting. Lalo na yung gusto magbagong buhay. Sana pagkatapos ito, siya naman ang tulungan natin. Sonia, kumusta ang kalakaran sa Quiapo? Makakapagnegosyo na ba tayo ulit doon? Inangkin na ulit ng mga Montenegro ang buong Quiapo. Sa ngayon, hindi ko na alam kung ang mga Montenegro panig pa sa atin. No? Bali-balitang pinatay ng mga Montenegro si Don Ismael nang malamang nagnenegosyo ito sa Quiapo. Kaya dapat mag-ingat tayo. Primo, ngayon malino na sa akin ang lahat kung bakit hindi ako mapila. Si Agustus lahat ang may kagagawa nito. Sinira niya ang buhay ko. Wala ka na bang bala kumapila ulit? Para ano pa? Habang nasa tuktok yung Agustus na yan, malabo na ako makabalik sa serbisyo. Kaya katulad nyo, wala na akong ibang iniisip kundi pabaksakin yung Agustus na yan. Berting, naiisip ko lang, baka makabalik ka pa. Pag pinabagsak natin si Agustus at pag naisiwalat natin ang sabwatan nila ni na Red Phoenix, baka sa parang yun, pareho tayong manalo. Angkong, itutuloy pa ba natin ang pakikipagnegosyo sa mga Montenegro? Yung balita ko, ang sabi ni Sonia, hawak na nila ang Quiapo. Kung sa tingin nila, sila may-ari ng Quiapo, hindi na tayo makikisosyo. Pero kung kailangan panggain sila para makapagnegosyo sa Quiapo, gagawin natin. Kung ganon, Angkong, banggain na natin ang mga Montenegro.
Dahil tayo ang karapat-dapat na makahari ng Quiapo. Buong buhay ko, wala akong ibang hinangad kundi maging isang marangal na pulis. Pero kung dahilan ng pagkawala ng pangarap ko ay isang tiwaling opisyal, hindi ko matatanggap yun. Angkong! Roy! Lucio, matapos mo ba yung trabaho? Madali lang naman. Mamaya lang o bukas, mababalitaan nyo na napatay na si Salazar. Mabuti at patay na yung Salazar na yan. Alam naman namin na magagawa nyo ng maayos yung trabaho eh. Kaya hinanda namin to. Bonus nyo. Tiba tayo! Dami yan! Dami na ito! Dami pera niya, Lucio! Bakit talaga yan? Ayos! Ayos! Salamat, Roy! Salamat, Angkong. Hindi lang dyan natatapos ang pabuya mo, Lucio. Makinig kayo lahat. Simula ngayong gabi, isa na sa mga leader ng Red Phoenix, si Lucio. Malaki ang utang loob ko sa kanya at sa grupo niya. Dahil kung hindi, dahil sa kanila, hindi babangon ulit ang Red Phoenix. Respetuhin niyo siya tulad ng pagrespeto niyo sa akin. Malinaw? Tao, Ibon. Boy. Tawag mo. Sige. Tao. Tanggol.
Tagilin tayo. Boss, magaling pala to. Baka hindi tayo manalo. Ano yan? Akala mo patitirahin pa kita? Hindi na, boy. Baka gusto mo sumuko na. Para di ka mapahiya. Sir, pasok niyo muna yung 9 bago ako mag-ibang. Sige. Sabi mo eh. Chip! Chip, ang husay nung speech nyo kanina. Ayun naman talaga dapat dito, Chip, yung magkaroon ng kamay na bakal. Mga Santos, didiretsuhin kita. Wala akong tiwala sa'yo dahil alam kong tauhan ka ni Espinas. Hinahayaan lang kitang gawin mo ang trabaho mo dahil karapatan mo yan. Pero pag lumabas sa investigasyon na may kinalaman ka doon, pagbabayaran mo yun. Yes, Chip. Magmula ngayon, magbabantay ka na lang ng mga selda. Pero Chip, Wala ka sa posisyon para magreklamo. Gawin mo ang utos ko. Tindihan mo? Yes, Chip. Labas. Masyadong mahigpit yung bagong chip ah. Mukhang lilinisin lahat ng kalat ni Chip Espinas ah. baka kung anong gawin sa atin yan ah. Pag nalaman niya naging birador tayo ni Chip Espinas. Kaya nga, itikom nyo na yung mga bibig nyo. Kasi kung ano man ang mangyari, hindi dapat malaman ni Chief Duran na may kinalaman si Bubbles at si Tanggol sa operasyon ni Chip Espinas. Opo, Mayor. Sisiguraduhin po namin na wala kaming sasabihin. Mayor, pinatatawagan ni Chip. Chief, anong ibig sabihin ito? Balita ko, ikaw ang isa sa mga trustee ni Espinas. Ano ang nalalaman mo tungkol sa operasyon nila? Chief, wala po akong alam tungkol dyan. Sabihin mo sa akin ang lahat ng kasabwat ni Espinas. Preso man o hindi. Chief, wala talaga akong alam tungkol dyan. Umamin ka na. Kahit anong gawin niyo sa akin. Wala talaga akong alam dyan. Sige, banatan niyo. Tama na. Si Ronaldo, Pulido, si Bong. Patay na ang mga yun. Sino pa? Si Bong lang ang kilala kong tirador. Wala nang iba. Wala nang iba. Talagang inuubos mo ang pasensya ko, ha? Sige, ituloy niyo! Huwag pakakainin ng mga preso hanggat walang umaamin.
Tabi! Tarin niyo muna! Tabi! Uy, Mayor! Ano nangyari? Ba't duguan ka, Mayor? Ano nangyari? Higa na lang dito. Daming pas, ang daming dugo. Mayor! Kumuha kayo ng plandanitang may maligamgam na tubig, malinis na pasahan, gamot sa sugat, dali! Sir, anong nangyari kay Mayor? Pinarusahan ni Chief Duran. Dati daw kasi trustee ni Chief Espinas. Pilit pinaamin kung sino pa yung ibang birador. Oy, sir, anong sinabi niya? Ilaglag niya si Bong. Pero hindi titigilin si Chief Duran hanggat di hinahanap yung ibang birador. At habang walang umaamin, walang kakain. Ang galing pala mag-billiard ni Tanggol eh. Ngayon ko nga lang siya nakita maglaro ng ganyan eh. Teka! Bakit magaling to? Akala ko baka tira ko ang ilalaban mo sa akin. Boss, wala akong alam dyan. Narinig mo naman sinabi ni Tanggol, di ba? Hindi siya magaling. Sir. Tsamba lang ho yun. Tsamba. O sige. Para gawin nating exciting tong larong natin. Sama na natin sa pusta tong Saganda. Boss, labas na si Vamos dito. Bilyar lang ang pinag-uusapan natin. Hoy, pera yung pinagpupustahan niyo. Bakit mo ako isasama? Kung manalo ako, isama si Bubbles sa akin para makipag-date. Sir. Pera ang pustahan, hindi ho tao. Huwag pikon. Makaangal kayo para matatalo kayo ah. Bakit? Wala ka bang tiwala naman nanalo ka? Bubbles, pahay ka na. Date lang naman eh. Tsaka, sa lagay ng bola, mukhang panalo naman tayo. Sige. Kung matatalo mo si Tanggol, makikipag-date ako sa'yo. Oh, good. Good. Narinig mo yan?
Sige na. Tira mo na. Ano? Handa ka na ba sa date natin? Si Mang Rigor, may kasamang babae at may dalang mga maleta. Tito Rigor, sino po yung kasama ninyo? Ikaw, sino ka? Kami si Lena. Kasama ako sa trabaho. Ano kasamahan? Ako na bagong asawa ng Tito Rigor mo. Total, wala na naman si Marites. Pwede na tayong matulog na magkasama sa isang kwarto. Wala lang kaya? Ano ba kukain natin? Si Mocha. Seryoso ka ba, madam? Huhukain natin ang bangkay ni Mocha. Huhukayin ninyo. Boss, pasensya mo talaga. Alam mo, tanggol kung ginalingan mo, siya rin italo-talo. Asang bayad niyo? 6.4 million. Ano? Langs-langs siya makipagpustahan, wala naman pala kayong pera. Wala, pwede nga. Collateral ko na lang tong bar. Ano yan, ganda. May date natin bukas, ha? Hindi porkit mayaman ka, makukuha mo lahat ng gusto mo.